Good morning, this is JV and Tito Tony. Saglit lang ngayon magla-live kasi maraming gaganap sa buhay. Dikit-dikit. Ayan, so for those of you na may mga katanungan all about our topic for today is all about protection. Okay, protection on the mystic grounds. Ayan, so Tito, kayo po. Araw-araw, biktima ako. Biktima ng mga Orasyones. Oo nga. Nakita mo naman, dini-activate ko na yung Facebook ko, pero meron pang, alam mo yon na, ay, ewan. Actually, sa akin din, kailan ba yan? Pag uwi ko nung isang araw, may nabasa ako, inanda ko dun sa GC ng mga toxic people, ng mga nag-oorasyones, pero ang yabang nila, wala naman sila ibubuga. Uy, mamaya marinig ka nila dyan. Bahala sila sa buhay nila. Hindi narinig. Nakalive nga pala. Bahala sila sa buhay nila. Kasi yun yung mga power trippers or di kaya mga gutom or uhaw sa kapangyarihan. Totoo so yun. Ganyan talaga ang gagawin nila. Feeling nila, sila si Jesus Christ. Wow! At may nagka-claim. Actually, blasphemy tsaka sacrilegious yan. Tapos, angel daw nila si Lucifer. Wow! Si Injil, pag hindi kayo pinakawalan yan, ewan ko sa inyo. Kaya nga Sino magtatanggol sa inyo? Yan ang tanong nyo. Kaya nakakatawa actually kung iisipin. May mga ganong psychic ngayon sa mundong ibabaw. Ang sarap nilang tirisin isa-isa. Religion na yung actually, ginagawa po nilang religion ngayon pati yung psychism. Religion na eh. Mali yun. Diba? Bakit mo huwag muna silang anuhin. Basta yung tutulungan natin, yung nagpapatulong, yung mga hindi nagpapatulong, di wag. Exactly. Ay, kamusta dito yung makulit na nagtatanong sa inyo parate? Tapos sa iba lalapit. Oh. Ewan ko. Ayan. So, these are the experience of our daily lives. Kaya guys, wag kayo magtaka kung bakit minsan nabubuisit kami sa mga ingratong tao. Ingrato ba tawag o may tama? Ganun din po kasi binigyan mo na rin ng chance para makapag-usap sa inyo, diba? Tapos tinulungan mo na't lahat, binigyan mo ng advice. Oh, yung sa inyo! Oh, Jonas! Kung nanonood ka. Mali yun, mali. Ayun. Kaya nga nakakatawa eh. So, may mga ganun talaga. Pero syempre, ayaan mo sila kasi ganun talaga yung kinalakihan nila eh. Ang problema kung babaliin mo yun, lalo yan magre-retaliate. Mas magandang hindi na lang minsan pansinin. Correct. Diba? Kasi the more na pinapansin, the more na magpapapansin, the more na mahaba yung conversation. Kaya keep it as simpler as possible. Toxic, no? Ayan. So, going back dun sa protection natin, guys, paano natin malalaman kung meron po tayong hex sa loob ng katawan natin? Well, meron tinuro. Actually, nag-like ka dun eh. Si Brujo something. Napindot ko lang, Tito. Napindot lang? Basta yon, sabi niya, maglagay daw ng tubig na malapit doon sa, entrada ng bahay. Tapos, sa kalanan, malapit, maglagay din. Basta tubig daw sa baso. Sabi noon, nung mama na yon. Ngayon, poobserbahan daw yung tubig na yon ng 7 araw. Pag nagbago yon, halimbawa, cloudy, o merong nangyari dun sa tubig, pagtingin mo, yung bahay mismo meron. Yung tao rin meron. So, pinaka-the best, ako naman, kabaliktaran naman ng sinasabi niya, yung mismong higaan o yung bed, merong ilalim, di ba? Maglagay kayo ng seawater. Seawater, the water from the sea or from the ocean. Bawal yung isang baso nun, hinalo nyo ng sa tubig ilalim na asin. ng para hindi kayo tamaan ng mga hexing, ganyan. Oo. Tsaka tinuro ko na, yung anti-hexing natin, 3 yun. Naptalina, camphor, at saka alum. yung tawas. Itanim nyo sa malapit sa pintuan ninyo. Itanim nyo sa lupa. Mga siguro a foot under. Ganun. Yun na yun. Oo. Puprotektahan ako yun ng mga yun. Oo.
Not unless meron kayong pang-protekta dito ng mga itim na mga friends, di ba? Minsan napuprotekta rin yung mga itim, ha? Oo, kasi very territorial yan. Kung sino nandun sa territory nila, iniisip nila or kasama na rin nila na binibigyan ng protection. Kaya minsan hindi kagad makatungtong yung ibang tao doon sa loob ng bahay. Naliligaw. Ayan, naglagay po ako ng seawater din na tuyo na po, naging salt. Lagay ka ulit. Natural. Oo, punta ka pa ng dagat. Mabuti nga, dapat 1 galon eh. Oo. Yung ilang litro yun. Tsaka bawal yung remake ng maglalagay ka lang ng tubig sa asin. Bawal yun. Hindi siya pwede. Salt water or water from the sea, from the ocean. Bakit? Kasi nung naglabanan yung maglolo, yung si Diyos po at saka si Jesus Christ, naglabanan silang dalawa, kasama ang karagatan na binindisyonan ni Diyos po. Yes. Hindi dahil dun sa may tubig yung alat. Hindi dahil dun. Hindi rin dahil dun sa asin na dala-dala ng tubig alat. Okay. Ayan. Ano pa ang inyong mga katanungan? May nagtatanong po, anong raw po ang ultimate protection for the year of the monkey? Ang monkey, ano siya? Tawag namin ay tayin. Pag binigkas natin yung yin, parang babae yung yin, tapos tahimik siya. Yung babaeng nasa loob ang kulo. Ganon. Oo, pero pag tinranslate mo yun yung enerhiya ng buwan. Baka mabuwang ka kasi may buwan. Oo, yun. Siguro tingnan mo yung energy na ganon. Pagkatapos, the best protector na bato na pwede mong ilagay, yung clear quartz. Pwede yun. Clear quartz at saka yung, kaya lang minsan matabang, yung kyanite, matapang yan eh. So, minsan lang gumamit ka ng kyanite. Oo. Tapos, yung isa pa tito, ano bang significance ng Neko-cut sa feng shui? Neko-cut yan eh! Hoy, walang kinalaman yan. Ayan, guys. Hapong yan, hapong. Narinig nyo na. Kasi nakakatawa, sinasabi ng ibang feng shui master, ang Neko-cut pang cure yan. Hindi, si Maneki Neko ay Japone. Diba? Japone. Diba? Hapon yan. Ano ba feng shui? Inchi ka? Oo nga. Ako. Inchik, Wala naman pusa sa feng shui. Wala pusa yan. Wala. Sige. Kasi doon nakikita nila doon sa Binondo. Lalagay doon sa tindahan. Wako. Maneki Neko. Pangalan Neko. Pusa sa hapon sa hapon. Walang kinalaman niya, malabo, malayo. Ibang school of thought yung Maneki Neko. Oo, at saka hindi siya pwedeng gawing pang feng shui cure. Oo, malabo yun. Maglagay na 100 ng pusa. Di ibig sabihin yung feng shui master na yun, cat lover masyado. Diba? Alam mo ito, isi-share ko sa inyo Bukod yung sinabi ko kanina, yung tawas, yung gano'n, Alam niyo po ba, nung bago-bago pa lang akong mga 1990s, ang tinuro sa akin ng namatay na si Cora, si Madam. Magtanong kay Madam Cora, every 9 ng gabi, nagraradyo kami niya noon sa DWWD. Ang tinuro, itlog. Di magtanim ka ng itlog. Actually, itlog. Rentang itlog na hilaw, wag yung luto. Itanim mo doon sa malapit sa bahay mo. Para kaya yung gitna ng bahay mo, magbungkal ka ng 1 pie. Hulugan mo ng 30 pirasong itlog. Pag hindi umulad ang buhay mo. Ganun yung gawin nyo, guys. Maraming alternative doon sa mga sinasabi ngayon ng cure-curan. Pero hindi naman cure. Yung basil leaf. Diyos ko, panahon pa namin yan ni Coring. Hanggang ngayon, binubuhay nila. Mali naman, may orasyon yun eh. Hindi nila alam. May orasyon yun. Sorry, hindi po komo sikat, okay Maraming sikat, bobo. Gusto mo, mention ko kung sino? Huwag na. Joke lang yun. Ayan. So, engkantong pula, engkantong itim, engkantong puti, at saka engkantong brown. Walang brown. Merong brown, pero kasama na yun sa itim. Sa itim, ayan. Pero may divina. Divina, yung si Makadiyos. Yung blanco, yung blanco puti, yung rojo pula.
Yung negro, itim. Negro. Sino Ayan. pa? Yung blonde, si JB. Di pala blonde, no? Hindi, Ash. 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 Si Ayan. Ash. Bukod po sa Psalm 91, meron pa po bang prayer for protection or phrase na pwedeng sabihin ng mabilisan lang? Yung yung Abiyawe Iyuwa. Binigay ko na yan sa inyo, ever. Magmula tayo na ganyan. Tsaka, Abiyawe Iyuwa. Yan yung kabuuan ng 4 na dimensional na plane. Oo. Nung araw, merong testimonya. Nung nabubuhay pa si Johnson Go, may lumapit na pulis. Sabi ng pulis, Kuya, bigyan mo naman ako ng proteksyon. Hindi ko alam kung maaambos ako, mapapatay ako sa daan. Binigay siya, sinulat niya lang yung abiya eh. Pumutok yung baril sa holster. Hindi siya tinamaan. Wala. At as in, pumutok lang siya. Yung pulbura ng bala, tumama lang sa lupa. Hindi siya tinamaan. Yun, yung abiya pa lang yun hindi pa yung buo. yung Psalm 91 po ba, pwede rin pang protect sa mga bad energy or evil eye? Yes, pwede. Pwede nyo siyang ikarga sa tubig o i-play nyo sa tubig. Ba't 91 di pa yung 119 para kasama na yung biyaya ng Diyos? Kasi yung 91 protection lang yun. Walang kinalaman ng pera. Whereas yung Psalm 119, kasama ang pera doon. Yes. Sir, thank you po last nung isang araw. Laking tulong po sa amin. Welcome. Pwede po ba mag-Vedic mantras pangontra sa bad spirits? Like, kung alam mo, kung alam Zamal. yung gawin. Kung alam yung gawin. Kasi medyo tricky din ang Vedic mantras. Mamaya, Kasi more sinabi on ko dun na sa yun kanila, JB, yung yung pagdarasal doon sa Holy Lotus. Ayun pala. Oo. Nakagawa na tayo dito ng ano. Nasa na, o manipad mehong. Ayun. Pero, may ganun. Ikukonjure mo sa mudra eh. Ganyan, no? Ito yung lotus, nakaganon ka. Dito lang, Om maniped mehong, ganon. Dadasalan mo ng 108 para dumating yung hinihingi mo. Ano ba yung hinihingi mo? Granting yun. Granting. Ayan. Wish granting. Gusto mo naman, bumili ka ng leklay kay JB at ilagay mo rito, gano'n, no? Yung yung nang. Yung nang naleklay. Oo, maganda yun. Kaya lang. Kaya lang. Oo. Sige. At saka yung gold. Oo. Kaso nga lang, ang gold na leklay, minsan nagto-tarnish Talaga nagtatarnish. in time. Kasi gold nga, di ba? Kung hindi man yan mag-tarnish, kailangan mong patubog pa. Good morning din. Hello. Kamusta kayo? Ayun guys, magtanong na kayo all about protection. We have Uwi na ako. 15 minutes kasi may si Tito Tony ng na 10 minutes na lang ba? Sige pa. 9:16 pa lang eh. 10. Sige, go. Ayan. So, Tito, paano natin malalaman minsan? Di ba minsan parang feeling natin lutang tayo? Yun, baka may nagkarga. Baka kinargahan kayo ng kapitbahay nyo. Ano raw po pwedeng protection doon? Saan? Ito po. Katanungan muna, sagutin natin. Ano pong pwedeng protection sa baby po na namatay for the afterlife? Hindi po kasi siya nabinyagan. Binyagan ninyo kahit na namatay na. Bigyan nyo ng pangalan, tapos sasabihin nyo, ganito, Ego te baptizo in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Anong pangalan? Pangalan ng bata. Yun lang. Tapos, ulitin mo ng 3 beses. Yun. O kaya, magsindi ka rin ng kandila during the baptism para yung kandila ang simbolo na nagsasabi na nabinyagan yung bata. Gawin nyo asap. Ayun. May nakikita po kago si Kuya madalas daw nasa pinto. Yung sinasabi niya na librong brown. Ano daw po kaya yung pinapahanap sa kanya sa panaginip? Malamang may nakasulat doon na kailangan niyang malaman yung time na to. Kasi yung librong brown, ano yun? Hindi naman ang trungko del mundo itim eh. Hindi brown. Hindi po.
Ito yung Kwago kasi yun yung nagbabantay doon sa isang library na Lost and Forgotten, Mystical Library. So, mamaya may pinapahanap siya doon or may kailangan siya doon. Kailangan lang niya i-focus sa mind niya yung libro para mag-appear. Ang problema, paano niya babasahin yun nandun sa loob? May orasyon minsan, yan. may nakasulat, minsan wala. Oo. Kahit yung Trimpo del Mundo, kung hindi ka marunong magbukas, walang nakasulat. Mhm. Hindi kagaya yung nilulu ni Moses, may nakasulat, nilulu niya yung sulat. Mhm. Kaya pag kumuha ka uli nun, binalik na yun eh. So, pupunta ka doon sa ilalim ng ang tawag ng dagat na yun, Nile River. Nile River. So, langin ka doon, baka nandun pa. Ang problema, baka wala na doon yung Hydra. Mas magandang wala na siya doon. Lumipat na. Libre ka nang kunin yung libro niya. Sa baby po, ano raw po maganda pang protection? Merong mga mantra na nakalagay ako sa YouTube channel ko. Hanapin niyo yung may kinalaman kay Krishna. Om Sri Krishnaye Namaha. Yun. Pwede yan sa bata. Ano po ang protection sa mga backstabbers na kaibigan? Kaibigan dapat bastabber. Sa mga beshi. Sa mga snake. Siguro pinakamaigay yung yung iwasan mo na lang sila. Yun, ingat. Iwasan. And wag na kayo magparamdam ever. Ang hirap eh. Ang hirap gawin. Pero minsan masarap yung laro eh. Magbigay ka ng fake na chika, na chismis. Siglang kumalat. Oo. Alam niyo na kung sino yung nagkalat ng fake na chismis. Uy, huwag kang ganun. Ano ka magiging devil's advocate ka? Ayan. Paano raw po makaiwas sa usog o bati? Pera usog, pera balis, di ba? Pero tama po ba tito yung dati, lalawayan pa nung nakabati yung tao? Yung pusod. Yung pusod? O kikimkiman ang tawag nila. Oo. Kimkim, gano'n, no? Ayan. Prayer daw po for, paano rin daw po makaiwas sa hex or evil eye? Sinabi ko na yung Abiyawe Yuwa eh. Hindi Yun na yun. nakikinig. Pambuelta rin yun. Pambuelta. Family, career, love, and relationship, ano raw po yung magandang prayer? Yung Paksak Saraks. Paksak Saraks. Dasalin ng Hail Mary, tapos hindi pala Hail Mary, Hail Holy Queen. Sa huli ng prayers, dasalin yung Paksak Saraks. Ayan. May mga naging encounters po ako dati sa astral projection ko na parang mukhang praying mantis. Familiar po ba sa inyo yung ganong entity? Ancient spirit yon, mga ancient spirit. At huwag kang basta astral projection ha. Nakaka-apekto yan sa DNA mo. Exactly. Lalo na kung nagpunta ka nun tapos wala ka man lang bakod. Pag nakita ka ng mga tagayetsira, mawawalan ka ng hininga, wala na. Naputulan ka na ng umbilical cord. Di ba po seawater and protection? Pero kapag meron ka na at nasa sarili mo na, paano po kaya siya tatanggalin? Maligo sa seawater. Maligo. From time to time, maligo. Tapos, idasal niyo yung Psalm 119. Yes. I-play ninyo. Nandun sa YouTube channel ko. Protection po para sa mga matatandang lalaki na may sakit. Sa Soroel Sabriel. Soroel Sabriel Salba. Sino yung anong pangalan nun? Pero pwede mong idagdag din Emmanuel Soroel Sabriel Salbame o Salba Ninong may sakit. Para mabilis yung paggaling. Kasi ngayon ang mga matatanda, mabilis maanuhan ng sakit ngayon. Oo. Delikado. Ang tanong, anong ginagamit namin ni Tito Tony? Huwag mo sabihin. Secret. Ayan. Meron ditong vitamin C. Uy, kailangan ng yung physicality. Oo. Kailangan mong kumain ng orange, ganyan. Yes. O ng ubas, o ng nuts, ganun. Saka, more or less, kailangan talaga balanced diet.
Ayan. So, si ano raw po, yung husband niya, umuwi kagabi, nagsusuka at naghihina. Parang nausog, sobrang sama raw po ng pakiramdam. Buti umuwi kagad. Okay na siya. Dinasalan po niya at nilagyan ng luya sa ulo, kamay at paa. Nawala. Okay raw po yung pakiramdam. Sige. Oh, dapat nilagay mo pa rin ng paminta at saka ng basil leaf. Ay, laurel. Adobo na. Paksiw yun. Paksiw. Ano pong magandang bakod bago mag-astral projection? Our Father, for the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Yun, bakod na yun. Manggagamot ka na. Dapat, naglagay ka rin ng baga. Di ba ano yun? Manga? Manga na anime. Yes. Ayan. So, ano pa mga questions nyo, guys? Please feel free to comment down below. This is our Saturday live. Okay? If you have any questions all about protection, ayan, feel free to comment down below. Ayan, Tito, paano naman daw po yung iba pagka na-discommunion ka? Ano yung dapat mong gawin? Tinira na siya noon kung discommunion. Ginamitan siya ng orasyones. Oo. Huwag na hindi kayo magdadasal ng I believe. I believe in one God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Yun, magdasal ka na doon. Lord, protektuhan mo ko. Merong nagdidiscomunyon, may ganon. Tapos, save ka na noon. Ayan, kasi usong-usong yan ngayon dito sa mga nag-psychic-psychican. Itatry nila yung discommunion spell. The problem is, hindi nila alam kung paano paganahin. Ayun, matuturo. Hindi ko pa tinuturo. Kasi, hindi magandang gawain. Kailangan mo lang gawin yan pagka worst case scenario na. Yung tipong ayaw tumigil ng kukulam or ng gugulo. Meron dasal kami na, di ba, I believe uli. Dadasalin mo yun, was crucified, died, and was buried. Hanggang dun lang. Tapos mag-wish ka na anong gusto mo. Ay, nako, Tito Mami. Assembly natin yung nakalimutan ko last time. Meron po ba? Nakabili na ba kayo ng camphor mothballs at saka yung Hoy, hindi mothball! Yung napalina! Pagkawig pala yun, mothball. Ayan. At saka, Tito, ang hirap na rin po maghanap ng ganun, ha? Nahirap. May kilala akong local group nagtuturo ng free sessions. Ang tawag ng sessions nila, Psychicism 101. Oh my God. Kilala ko yan. Sige, mag-psychism kayo. Ayan. Makukuha kayo ni Lolo. Yung Lolo ko. Kasi actually, mahirap din kung susubukin mo yun nandun sa area. Dapat hindi. Dapat papakiramdaman mo, magpapakilala ka. With due respect pa rin doon sa kanila. Kasi lugar nila yun. Mundo nila yun. Huwag kayong manghimasok. Nakakatawa rin yung iba kasi may mga nagkukwento lang sa amin. Baka maposes, ha? Actually, meron na nga. Pagka minsan yung isang taong yun, binabalak talaga hindi maganda para doon sa lugar para subukan yung kanilang kapangyarihan. Ganyan talaga, may mapaposes. Saka mahirap nga din sabihin yung mga pangalan ng mga engkanto kasi ginagamit naman ng mga engkantularyo. Kaya hindi rin pwede basta-basta magbigay ng pangalan. Okay. Ano pa mga katanungan nyo, guys? Please feel free to comment down below. At saka minsan mali-mali rin yung conjuration or yung kung ano man yung binabasa nila na orasyones. Kasi ang dami nagkalat din ng mga libro. Katulad nung kay Melencio Sabino. Tapos kulang. At saka himay-himay yung kanyang wala yung mga basag at saka wala yung mga susi, hindi rin nakalagay doon sa proper place niya. At saka mismo kasi si Melencio Sabino sinabi, hindi talaga buo. Pero yung isa, yung kamukha nila Junita at Sumi, gumagamit sila ng Sator. May mga, may mga buwelta yan. Baka maribuelta kayo. Sumabog yung ilong ninyo dyan. Duguan ka na. Especially pagka sorceress or di kaya magaling sa mahi kayo mga hindi nakikita. May mga ganyan din yan sila. Yung mga pantas nila or ermitanyo. Okay lang po ba na magsabi na mga kaibigan po kami or nakikitera lang sa mga hindi nakikita? Pwede naman, pero alam naman na nila yun. Alam na nila.
May farm po kasi kami at ang daming nakatira. Pagka ganun, kung inaalagaan nyo naman yung farm, kilala naman na nila kayo, wala kayong kilala magiging na nila problema. kayo. Mag-alay lang kayo ng langis ng nyug Mm-mm. para ano sila lumakas. Ayun. Puro mango trees sa mga puno. At saka mga punso. Anak ko maraming antik. Ayan. Delikado din yung antik ka kasi hindi mo alam mamaya halo na pala yung puno. Hindi yun, mamaya ano yun. Yun din. Alaga ni Lolo. At saka may mga tusong engkan, yung ano ng nuno. Oo. Ang dami. Matatalino yan mga yan, hindi nyo yan mabobola. Oo. Not unless you have yung tsapa. Kamukha ni Alexis Crowley. Mhm. Sabi nga nung isang magaling na na taga Africa, sabi niya, the conjurer being conjured. Mhm. Siya ang nakukonjure pero siya ang nakonjure. Ganun na nangyari sa kanya kay Crowley. Oo. Abeyaweyawawa. Ha? Ano raw po yung spelling? Abia, A-B-I-A. Iuwa, I-U-E. I-U-A. O yun. Abiyawe Iuwa. Ayun. Paano ino-offer yung langis ng nyog? Ilagay sa mesa. Tapos sabihin mo, inaalay namin to para doon sa mga hindi nakikita dito na nakatira dito sa paligid namin. O sindihan nila, lagyan nila ng mecha, ialay nila, may sindi. Sindido, ganun. Ayun, balik tayo Mount Cristobal. Mahirap po makyat. Paano po ba para po sa mga mahilig mag-nature trip with kids, ano po pinakamagandang protection? Bato. Pagdala ka ng bato, iaalay mo sa kanila. The best stone siguro, carnelian or agate. Ayun. Tumbled stones ha? Tumbled. Off topic, dito sa DreamCon na ka-live ka tapos kumakain ka spaghetti na may fiesta daw. Tapos andun sila Tito Baby sa house nyo. Yung setting, nanonood daw ako live at the same time nasa house mo din ako, Tito. Si Ozzy. Sana. Kumakain ng spaghetti. Bali, nandun kayo sa bahay niyo, merong parang celebration. Kumakain din si Tita Baby. Tapos ng spaghetti. Nandun din siya po. Magandang panaginip pa. Baka yayaman ka na. Baka may balita sa sa pagyaman. Oo. Ayan. Pag bagong lipat ng bahay, ano po ba dapat gawin para i-bless ka ng mga hindi nakikita na nauna sinabi ko na yun eh. Uling at asin hatbin sa amin. Ginto at pilak paramihin. Tapos, nasa kaliwa yun, na kamay mo, asin at saka uling. Gaganon mo. Talikuran mo yung pintuan ng bahay. Ganon mo. Tapos, huwag mong walisan. Sa the following day mo siya ayusin. Tapos, yung uling na pinambless mo, itabi mo. Lagay mo sa altar. Kung mapipreserve mo yung asin, mas maganda. Pero ilagay mo sa plastic. Oo, kasi yung asin mabilis matunaw. Basta ang linya mo dapat uling at asin sa ami hatbin, ginto at pilak paramihin. Kailangan may rhyme. Ganon ang paggawa ng spell. Ayun, paano daw po gawin kapag galing pong patatap? Anong patat? Patay siguro. Galing pong patay tapos hindi po makapagpagpag. Hindi ako naniniwala sa pagpag. Actually, kami namatayan din ako ng kapatid ko, nito lang. Kaya lang, inano siya, kinremate. Yung anak kong isa, sabi niya, magpagpag tayo, magpagpag nang, sabi ko sa kanya. Tapos, ganun, nagdadasal na nga ako Tapos, yung pala nagugutom ang bruha. Gustong kumain. Sabi ko, umuwi na tayo kasi gagabihin yung driver. Yung tapos, nung nakakita siya ng tindahan, bubili siya ng biskuit. Yung pala gutom na pala.
doon pa lang sa Patay, may dami-dami pagkain. Sabi ko, kumain, hindi kumain. Pero minsan po kasi yung ibang tao hindi talaga kumakain ng pagkain na galing doon sa Patay. Tsaka huwag kang mag-iingin, huwag kang mag-uuwi ng pagkain na galing sa Patay. Iwanan mo yun doon. It's a big no-no. Oo. Yung pagpag naman, ang madali lang yung pagpag. Isang, I believe. Isang I believe, dasalin mo, tapos ganun mo. Ipan mo doon. Pero since naagawian na or naagis na, kumakain sila. Pero kawawa ang 7-Eleven, Jollibee, McDonald's. Well, sa tradisyon ng Incheck, ang ginagawa nila sa pagpag, ganito. Magluluto ng miswa, tapos may mani. Kung sino yung sumali doon sa paglilibing o paggawa doon sa columbarium, kumakain sila harap-harapan, hindi talikuran na ganyan. Oo. Pero may mani, may miswa. Yan ang tradisyon ng mga gano'n, no? Mga Chekwa. Nakamiss tuloy yung mismo may mani. Ayan, si JB Chekwa. Oo, malapit na Chinese New Year, next week na. Nakapag-prepare na ba ang lahat? Basta si JB Incheck, ako Chinese sila. 1 year na kami sa bago naming house pero mabigat sa amin ang bahay na to. Ano po kung dapat gawin? I-bless yung bahay. I-sound mo yung Psalm 119. Merong planggana ng tubig. Yung after the video, pampunas mo. Ganun. At saka, you can use Mystic Mix, spray mo dun sa buong bahay mo kung hindi umalis nandyan. Or magsindi ng ghee. Alam niyo yung ghee? Clarified butter. Yun. Yung ghee ng yung ghee ng baka. Indian, Oo. Wax ng baka yun. Tapos, lagyan mo ng camphor, lagyan mo ng cloves, tapos, lagyan mo ng anong gusto mong ilagay. Rosemary, yung ginagamit sa pagluluto, isindihan mo sa gitna ng bahay nyo, yung usok na yun na magbe-bless sa bahay. Ayan. Yung mga plants ko po, nag-start po manghina simula may bago kaming kapitbahay. May effect po ba sa amin yun? Malamang may ginagawa yung kapitbahay, baka naiinis sa inyo o naiinggit. Oo. Meron ako natutuhan about halaman, no? Kung merong honey, mga 1 kutsarang honey in a liter, ikanaw, idilig sa halaman. Mabubuhay agad yan. Mabubuhay. Pero dapat hindi fake na na honey, ha? Yung honey, my love, patay na yun. Si Evelino. Pero yung isang kutsarang honey, tingnan mo, pag nilalanggam yun, wag mo nang gamitin. Fake yun. Oo. Ang gamitin mo, yung honey na hindi nilalanggam. Kasi yun ang tunay. O 1 kutsara, 1 litro, ikanaw, ilagay sa halaman, buhay uli yun. Ang tanong, paano kayo makakahanap ng tunay na honey? Mo muna, subukan mo, ilagay mo sa isang lugar, pag nilanggam yun, hindi fake yung bili ka uli ng iba. Yung honey bee na nabibili sa grocery, hindi yun fake. Ay, yung mahal na honey. Yung honey bee. Yung nakalagay sa bear na ganon. Ayan, pwedeng ganon, guys. So, ano pa mga katanungan niyo all about protection, please feel free to comment down below. Ayan, ano naman po dapat gawin sa bahay para i-bless ng mga unseen ang lumang bahay at lugar. Kasi po may napanaginipan ako na black na lalaki nung nagkasakit ako dito. Baka bantay din siya. O kaya, bigyan mo na lang ng alak, lasingin mo. Yes. Umili ka ng whiskey, tapos tagayan mo kami. Hindi, tagayan mo siya. Pero ka shot glass. Mag-offer kayo doon sa kanila. Offer ka lang. Ayan. Kasi posibleng may sakit din siya ngayon. Oo. So, ano pa mga katanungan niyo? Please feel free to comment down below. Ayan. So, 30 viewers. Himala! Pero usually naman po kasi dumadami ulit yung mga viewers natin. Kasi yung iba nag-TikTok, ang problema na paso sa TikTok kasi ang daming toxic na mga ng psychic, Tapos, ang dami pa pong fake news. So, yun din guys, learn how to properly discern the information that you are handling out or you are viewing. Correct. Hindi lahat tama. Ano ba yun? Hindi lahat okay. Oo, hindi lahat, totoo. Hindi legit. Kasi mostly AI generated, pati yung hello po, tita. Kamusta?
Kumusta sa... Oo. May specific po bang dasal para sa mga nagta-travel for protection and safety? Psalm 121. Nando sa YouTube channel ko. Or kung may pera ka, wear aquamarine. Ayan. Magastos, ha? Maganda yan, ang aquamarine. Okay, para pagka nagta-travel ka abroad or hindi kaya by sea, yan yung best. Pwede naman yung ang tawag doon, ugat ng baleting dagat. Mag-cut kayo mga 5 siguro. Oo. Ilagay doon sa kung ano man yun. Hinahanap ko ngayon, hindi ko alam kung saan ko nailagay. Pero nandito lang. Ayan, nakatago naman. Ayan, laking tulong yung dalawa ngayon din po. Bibili ako ng alak. Whiskey! Whiskey. Oo. Kasi tingin ko matanda na yung nakatira eh. Mag-manifest po ba today sa planetary alignment? Alam nyo, hindi ako naniniwala sa manifest. Hindi ako naniniwala dyan. What you believe becomes. Yun lang yun. And what you did not believe will not be. Kaya sa sa magic, belief ang isa sa ingredient. Gagawa ka ng magic, nagdududa ka. Oo. Diba? Kahit pa wala bang planetary alignment. Ang planetary alignment kasi, kukunin mo lang yung energy ng mga planets na naka-aligned. Teka muna, nakikita ba nila yan? Hindi. Ang tanong... Pakukonjure ba nila sila? Hindi. Hindi yan papayag basta-basta kung walang offering. At saka mga entities din yung mga yan, ha? Hindi basta planetary alignment yan. May mga nakatira dyan. Ang tanong, nagmamantra ba kayo sa planeta ninyo? Kung hindi, magmantra na. Simulan nyo na ngayon magmantra ngayong palang oras na to. Diba? Meron para kay Venus, meron para kay Mars, Jupiter, Saturn, Pluto. May mga mantra yan sila. Isa-isa yan. Isa-isa. Huwag nung hindi isali yung araw, kasali yun. Yes, kasama kasali si ang Sun. araw, kasali ang buwan. Ayun, off topic po, planetary alignment po ngayon. Ayun, tapos na tayo. And it was our experience on alchemy. Alchemy kasi is a method on how you can transmute one form of energy to another. And maraming beses na yan. Pagka minsan may mga negative dun sa paligid, paano mong gagawing bright yung energy? Diba? Paano mong papabalikan or bibigyan buhay ulit? That's alchemy. And mahirap yan gawin, hindi yan basta-basta. May pampabuhay, may pampatay. And then yung iba mali-mali pa yung sigil na ginagamit. Pag mali ang sigil, wala. Walang effect or di kaya mabagal. Kung hindi yung pirma mo, gamitin mo. Yung iba po na nag-join nung class natin last time, gumawa sila ng sigil nila mismo. Yun yung pwede rin pong pambuhay. Pwede yun. Magandang panggamit yun. Pero wag nyo nga lang ibibigay kahit kanino. Pwede kayong i-conjure. Kulamin kayo. Pwede yung pangkulam. Kaya ingatan nyo yung mga sigil nyo, guys. And isa pa po, may mga nagsasabi po ngayon all about crystals na yung mga hindi naman totoo. Dapat daw ibilad sa araw ang kristal. At dapat daw ispray ng tubig after magbilad. Paano kung hindi ayaw nung naka-embed doon ng tubig? Exactly. O ayaw niya ng init. Ganun daw po dapat ngayon. Tinatago nga sa loob ng baol yung mga kristal para lumamig. Diba? Hindi ko alam. Hindi pinapainit ang kristal. Hindi. Ang the best na natatandaan ko na tinuro ng matatanda sa akin, pag merong tikatik yung ulan, ibig sabihin, ambon-ambon lang yan, pwede mong paulanan dyan. Tapos, siyempre, tutuyuin mo yun. Paano kung nalalagas, kagaya ng leklay? Hindi siya pwede basta mabasa. Yun lang pwede. Yun ba hindi? Pero, hindi yung araw. At saka, the best na sinasabi na matatanda noon, pag kumukulog kidlat, ibig sabihin merong thunderstorm. Yun ang pwede. Pero yung the rest, hindi pwede yan. At saka bawal daw yung moon. Bad daw yung moon. Yung nga ang unang kailangan niya ay, ano ba? Exactly. Ang kailangan ng mga kristal, yung moon power. Hindi sun power, hindi sun energy. Ayaw nila. Kasi hindi rin sila nag-iisip Hindi, tsaka ang kristal ay babae, no? Yung araw ay lalaki, yung buwan, babae, Sa moonlight po, yes. Na taga, ewan ko, anong nasyon, no? Ang hirap ng pangalan niya,
Diba sabi niya, mayroong pitakang babae. Sabi niya, mayroong pitakang lalaki. Ano yun? Pag dalawa zipper, babae yun. Pag isang zipper lang, lalaki yun. O diba, isa lang talaga zipper na lalaki. Ang babae, minsan meron dito, meron dito. Basta dapat, even number yung zipper, babae yun. Pag odd number yung zipper ng lalaki, ano yun? Male. Yes. Ang sabi niya, huwag kayong gumamit ng male na wallet. Ang gagamitin nyo ay lalaki. Sabi niya gano'n. Tapos i-pronounce nyo yung 562-437-426 para maraming pera yung ano mo, yung wallet mo. 526-437-436. O yan, binigay ko na yung sinabi niya. Magaling na pungsoy expert yon. Magaling. Nag-like kaya ta rin dun eh. Nag-like din ba? Oo, nakita ko pangalan mo dun kaya. Sige. Ayan, ganina po, umidlip ako either pa mga manipis na alambre or thorn sa loob ng arms ko. Pagkas gising ko po, parang masakit yung arm ko, medyo kinabahan ako. May negative vibes po ba dito sa amin? Probably. Ano na lang, magsindi ka ng camphor. Oo. Anong mantra for planet related sa Sagittarius? Ano siya? Jupiterian. Om Brum Brihaspataye Namaha. Om Brum Brihaspataye Namaha. Nandun yan sa YouTube channel ko. Jupiter Mantra. Check nyo. Yeah. Any thoughts po about gateway tapes? Ewan ko. Meron akong nalalaman pero hindi ko alam kung validated kaya hindi ko rin ma-share. Ano yan dito? I-validate natin. Hindi mababalidate Wala magbabalidate kasi patay na yung nagbigay. Ayan. Sa Moonlight po ba? Okay. Yes, okay na okay. Moonbathing. Masabuti nga pag malapit na yung kasi yung papasok yung Tsue-it date, yung hating gabi ng 28 ng January. Diyan, mag-moonbathing kayo New moon yan New moon, ibig sabihin niyan new beginning Oo, new moon. Bagong simula or to destroy negative. Punta ka naman, February 12 yung first full moon. Yun talaga, mag-moonbathing ka na. Yun yung swerte. Bubutubad ka sa ibabaw ng bubong ninyo, gano'n. Tapos magpahid ka ng oil. Tapos tumawa ka. Sige, good. Mapagkamalang kang baliw. Hindi, pwede ka naman. Ako nga, nung araw may bubong kami, nandun ako, nagaganyan ako doon Pero hindi ako naguhugot. Marami kaming kapitbahay sa paligid. Makikita ka doon. Mamaya mapagkamalang aswang. Oo nga, no? Ay, Tito Sir JV, sabi niyo po, iwas mo na pumunta sa US. Paano kapag meron ka ng schedule na pumunta? Di punta ka. Magdasal ng Psalm 121. Magdasal, Psalm 121. Yan. Yes. Ano pero pong meaning kapag madalas na nakakapanaginip tungkol sa best friend? Ewan ko sa kanya. Anong pangalan ng best friend? Oo. Kailangan malaman ko yon para masabi ko yung meaning. Ayan. So, pagka-dream, baka naman merong empathy yung best friend na naiisip ka niya. Pwedeng ganun. Pwedeng ganun. Ayan. So, ano pa ang inyong mga katanungan, guys? Please feel free to comment down below. This is our Saturday Live. All about Protection 101. Ay, 102 na kasi ano yan. Hoy, 101 ako, 111 tayo. Ano po mantra for planet of Pisces? Pisces, ano din siya? Jupiter din siya. Kaya yung Piscean at saka Sagittarius magkasundo yan. Yung pa rin, Om Brum Brihaspataye Namaha. Ang Aries, Mars. Ang Scorpio, Mars din. So, Om Am Anggaara Kaaya Namaha. Om Am Anggaara Kaaya Namaha. Yun. Yung Aries saka Scorpio, Scorpio na sabi ko na, yung Taurus at saka Libra. Yan naman ay Venus. Om Shum Shukraaya Namaha. Om Shum Shukraaya Namaha. Pagkatapos yung mag-mantra, mag-wish kayo. Tapos sumunod doon si Gemini Mercury. Kasama ni Virgo. Ang dasal ni Mercury, Om Bum Budaya Nama, Om Bum Budaya Nama, Om Bum Budaya Nama. Yun ang Mercury. Sumunod doon, Gemini, Cancer ay Moon mantra. Om Som Somaaya Nama. Yun ang mga Cancerian. Yun naman si Leo,
ano yun? Araw. Araw. Om Shum Suryaaya Namaha. Om Shum Suryaaya Namaha. Yun. Tapos sumunod dun kay Leo Virgo. Nasabi ko na, no? Virgo, meron na. Apo. Sumunod kay Virgo, Libra, nasabi Meron ko na na. rin. Scorpio, nasabi ko na rin. Ano sumunod kay sakit? Capricorn. Yung Capricorn naman ay... Tsaka si ano Aquarius. ba yun? Ano yun? Saturn. Pang Saturday. Om Shum. Tama. Om Shum Shana Ischaraaya Namaha. Om Shum Shana Ischaraaya Namaha. Ganon. Nung sumunod sa Capricorn sumunod Pisces. Pisces. Tapos na. Nasabi ko na lang. Aquarius dito. Aquarius kasama ni Capricorn. Ano rin Ayan. yan? Saturn. Mhm. Om Shum Shana Ischaraaya Namaha. Ayan. How about daw po ng kapanaginip ng spider po na nasa in-between ng fingers? Hoy! Mananalo ka ng loto! Wow! Sana all! Mananalo ka ng loto pero hindi ko alam anong number. Ikaw na lang manghula ng number mo. Ayan. Dito yung mantra for Jupiter, ilang beses daw po ba dadasalin? 108. At saka hanggang kailan? Kung hanggang gusto mo. Pero dinadasal yan ng Huwebes. Oo. Webes lang ha, bawal ibang araw. Everyday po ba ito ay mantra or may specific day? Hindi naman everyday. Hindi. May specific day. Check nyo na lang yung ano. Sige nga, ayusin nga natin sa Canva. Sige. I-ano natin. Tapos, ililink ko na lang doon yung YouTube link ni Tito Tony para doon sa ano. Daily mantra habits. Pero may mga dates din yan. Yung mga born 1, 10, 19, 28 of any month. Ang dinadasal dyan ay dasal kay, araw yun, Surya. Mhm. Om Shum Suryaaya Namah. Yung pinanganak ng 2/11/2029, 1. Om Som Somaaya Namah. Pinanganak ng 3/12/2131, Jupiter. So, Om Brum Brihaspataya Namah. Yung pinanganak ng 4/13/2231, Rahu o si Neptune. Mhm. Om Ram Rahuve Namaha. Yung 5/14/23, Mercury. Sa Mercury, ang dasal ng Hindu, yon yung Om Bumbudaya Namah. Om Bumbudaya Namah. Tapos yung 6, si Venus, 6/15/24, ang dasal Om Shum Shukraaya Namaha. Tapos yung 7, 16/25, si Neptune yan. Om Kem Ketahave Namaha. Yung pinanganak ng 8/17/26, yan naman yung Saturn. Om Shum Shana Israaya Namaha. Yung 9/18/27, si Mars. Om Angarakaya Namaha. Ayan, nasabi ko na lahat. Ayan. Dreams about catastrophe, all about intense flood and high water po. Ayan. So, meaning yan, possible, yung isa, translation yan, meron kang mga intense emotions na hindi mo pa rin natatanggal. Kaya ganyan yung nakikita mo. Sa panaginip, try ko po tumaya ng loto, pero kahapon po parang sumagi sa isip ko yung 623 out of nowhere. Okay lang yun. Pwede yun. Oo. Ayan. Eh, tita, hindi ka ba malilate? Sige. Okay. Ayan. Yung pong flags 951 na ginamit yun nung nung New Year, pwede po ba? Yes, pwede po ulit gamitin. Pero much better kung kayo po last year pa yan, edi keep nyo na kung this year yan. Ayan po, much better po. Victory flags ha. Ayan, kahapon ang daming dollars. Tapos meron pa naglagay ng $10 dun sa Prosperity Bowl. Ayan. So, thank you dun sa guest na naglagay. Ewan ko kung sino yung nagpatong. Magpaalam ka na. Ayan, so guys, thank you for your time. And meron pa lahat si Tito Tony. So, see you next week dito sa live natin. Next month na, no? Oo. Ang bilis. Oo. And with that, thank you and have a great weekend. Goodbye and God bless. May live po ba kayo, Tito, later dun sa kung di man natin iba pa? Meron. Ayan. So, 6 to 7 p.m. po, no? Yeah. Ayan.
6 to 7 p.m. Kung wala na kayong katanungan, kung may mga follow-up questions kayo, mag-DM na lang kayo. Kung if you want to avail our services, please do DM us. With that, again, thank you and have a great weekend. Bye-bye. Sige. Okay.